Hello everyone, I just want to share with you yung isa sa mga chapter na nabasa ko sa Laugh Again ni Charles Swindoll. Ang title nung chapter na yun, or that specific section, sabi doon, worry forces us to focus on the wrong things. Bakit? Imbes na nakafocus tayo dun sa mga blessings na binibigay ni Lord sa araw na to, we are extending our thoughts dun sa mga bagay na hindi pa mangyayari or we are out of control. And meron siya dong story na nagpapakita kung paano nga tayo nagpo-focus doon sa mga maling bagay. So, sisimulan ko yung kwento. Merong mag-asawa, then after 40 years of marriage, biglang namatay yung asawang lalaki. And yung babae, dahil sa kalungkutan na pag-decide niya na wag masyadong lumabas or magkulong na lang sa loob ng bahay. And then, because of grief, dahil dun sa loneliness na nararamdaman niya, dumating sa point ng buhay niya na nag-decide siya na gumawa ng paraan para ma-break yung loneliness na yun. Siyempre, kailangan niyang mag-move forward. And then, napag-decide, naalala niya na yung asawa niya, merong kaibigan na may-ari ng pet shop. Then, nag-decide siya na pumunta siya doon, or sadyain niya para tumingin ng pwedeng alagaan na hayop, yung makakasama niya sa araw-araw. So, nagtanong siya doon sa may pet shop owner, tumingin siya ng isda, ng aso, pusa, and even ahas. So, nagtingin-tingin siya kung ano ba maganda pwedeng alagaan. Pero nanghingi pa rin siya ng opinion dun sa pet shop owner. Ano ba yung pwedeng alagaan, yung pwede kong kausapin or okay sa pwedeng makasama ko sa buhay, dahil wala na nga akong wala na siyang kasama sa bahay, di ba? So introduce itong pet shop owner ng parrot. And yung parrot na yon, sabi nung pet shop owner, nagsasalita at kapag kinakausap mo, sumasagot. So syempre natuwa yung yung babae. And pinag-isipan niya mabuti kasi mahal yung parrot. Pero at some point, nabuo na yung decision niya na bilhin to kahit mahal. So, sold ang parrot na yan. Tapos, then inuwi niya, binilhan niya ng malaking lagayan ba, kulungan yung parrot na yan at dinala sa bahay. And after 1 week, hindi nagsasalita. Hindi pa rin nagsasalita yung parrot. And then bumalik siya dun sa pet shop at tinanong ito ang pet shop owner, sure ba kayong nagsasalita, bakit ganon? Lumipas na 1 linggo, hindi pa rin nagsasalita yung parrot. Sabi niya, binilhan mo ba ng salamin yung parrot? Kasi magugulat na lang ako, titingnan niya yung sarili niya dun sa may salamin, titingin siya, tapos ma-amaze yung parrot sa sarili niya, tapos kakausapin niya yung sarili niya dun sa salamin. Kaya bumili ngayon yung babae, sinunod niya yung advice sa kanya nung pet shop owner. Pinila niya yung salamin, nilagay niya. And natuwa naman siya kasi tinitingnan nga ng parrot yung sarili niya dun sa salamin. Pero kahit niha-niho dun sa parrot, wala siyang narinig. Kahit kinakausap niya yun araw-araw. So, nakalipas ulit yung 3 araw, hindi pa rin nagsasalita. Bumalik siya ulit dun sa pet shop. Tapos, sabi niya, nag-aalala ako kasi hindi pa rin nagsasalita yung parrot ko. Sabi nung pet shop owner, binilhan mo rin ba siya ng ladder or hagdan? Kasi, di ba, maglalaro siya dun sa ladder, taas baba siya, tapos titingin sa salamin.
Tapos, magsasalita na siya. So, hindi ko alam, sabi ng babae, hindi ko alam na kailangan pala ng hagdan ng parot para magsalita. So, bumili siya ulit ng hagdan. Nilagay niya dun sa kulungan yung hagdan. At nakita niya naman na naglalaro yung parot. Akyat baba. At tumitingin sa salamin. Pero, hindi pa rin nagsasalita. At, tinanong niya, lumapit siya dun sa parot, sigurado mo nagsasalita ka? Parang, sounds na kahit na ano, wala akong naririnig sa'yo. Sabi niya dun sa parot, kinakausap niya. So, nakalipas ulit yung ilang araw. At, bumalik siya ulit dun sa may pet shop owner. Ba't ganun? Binilhan ko naman na siya ng salamin, ng hagdan. Pero bakit ganun? Di pa rin nagsasalita yung parot. Nag-aalala na talaga ako. Binilhan mo ba siya ng duyan? Sabi ng pet shop owner. Kasi, di ba, maglalaro siya sa hagdan, magduduyan siya, after niya magduyan, titingin siya sa salamin, tapos magsasalita na siya. Talaga? Kasi sobrang alala ko na eh. Hindi pa rin nagsasalita yung parot. Ano bang gagawin ko dyan? And then, binilhan niya ng duyan yung parot. So, kompleto na. So, dapat magsasalita na to. Nasa isip ng babae. So, binilhan niya, nilagay niya yung duyan dun sa may kulungan, katabi ng salamin. So, nung kumpleto na, nag-akyat baba yung parot dun sa may hagdanan. Tapos, nagduyan muna siya. After magduyan, tumingin sa salamin. And, super disappointed ng babae kasi kahit ganun, kahit kompleto na yung binili niya, hindi pa rin nagsasalita yung parot. At kahit anong kausap niya, hindi pa rin nagsasalita. At eto na nga, galit na yung parot. Yung parot yung galit? Talaga ba? Hindi yung parot yung galit, yung babae yung galit. Sumugod siya doon sa may pet shop, inaway niya yung owner. Sabi niya, niloloko niyo lang ata ako kasi hindi pala sa niloloko. Sorry guys. Nadala. Nadala. So, yun. Sumugod siya dun sa pet shop owner. Tapos, this time, galit na galit siya. Alam niyo kung bakit siya nagalit? Kasi namatay yung parot. Sa sobrang galit niya, sabi niya, binili ko naman lahat ng duyan, ng sinabi mo na bilhin ko. Para lang marinig kong magsalita yung parot. Ang mahal kong parot. Sabi nung pet shop owner, hindi talaga nagsalita? Sure ka? Kahit konti, wala siyang sinabi na kahit na tanong ng pet shop owner. Kahit ako, gulat na gulat ako eh. Gulat na gulat ako kasi namatay at hindi mo narinig magsalita. Sabi ngayon ng babae, sa totoo lang, habang naghihingalo yung parot, hinahabol ang huling hininga. Sabi niya sa akin, wala bang pagkain dyan sa pinupuntahan mong pet shop? Look, na-miss out yung pinakamahalagang bagay. Imbis na bilhan muna ng pagkain, anong ginawa? So, yan, ang kwento ng parot. So, sadly, marami sa atin, we're focusing sa mga maling bagay. So, right now, I encourage everyone, sa mga nanonood ngayon, ako rin, kinakausap ko yung sarili ko ngayon, let's focus to the present. Let's live here at this moment. I know we don't have control over our future, but living
living right now is more important. Siyempre gusto ng Lord na nag-enjoy tayo sa kung anong season ng meron tayo ngayon. And let's surrender everything to the Lord, lahat ng worries natin. Kasi hindi man natin alam yung future na meron tayo, pero kilala natin kung sino yung may hawak ng future natin. So God bless everyone.